And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Isa akong widow. Maaga akong nag-asawa sa edad na 20. Ikinasal ako sa asawa ko 2008. Ahead siya ng 9 na taon. Pero sa kasamaang palad, noong 2012, namatay yung asawa ko. Binangungot siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya masakit sa akin. Pilit kong ibinangon ang sarili ko. Pilit kong nilakasan ang loob ko. Di alintana ang sakit na nararamdaman. At pangungulila ko sa asawa ko. Lalo na't may naiwan siya. Hindi lang ako, pati na rin ang 2 naming anak. Panganay na babae at sinundan ng lalaki. 3 taong gulang ang panganay ko at 1 taon naman ang pangalawa ko. Kaya naisipan kong kumayod. Naisipan kong magbanat ng buto para sa mga anak ko. Iniwan ko yung mga anak ko sa parents ko. Nagpapadala lang ako ng pera buwan-buwan. At dumadalaw ako minsan 1 beses sa 2 buwan. And then after 1 year, mula nang mamatay ang asawa ko. Kaya nagtaka ako kung bakit ako nagkaganoon. Ang sabi ng live-in partner ko, hindi daw siya magkakaanak. Loyal at faithful naman ako sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya kung ano man yung nararamdaman ko. At sinabi ko rin sa kanya na lagpas 1 buwan na akong hindi dinadatnan. Kinompronta ko siya kung talaga bang hindi siya magkakaanak. Dininay niya. Todo deny. Sinabi niya pa sa akin na baka lang daw na-delay lang ako. Sabi ko ni minsan, hindi ako na-delay ng menstruation. Ayaw niyang umamin. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng PT. At ayun na nga. Positive. Buntis ako. Nang mga panahong yon, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang tanong ko, bakit kailangang magsinungaling ang taong to sa akin? Kaya nung dumating siya, kinompronta ko siya kung bakit niya nagawang magsinungaling sa akin. Na sinabi niya sa akin na hindi siya magkakaanak. Eto nga, buntis ako. At umiiyak ako nung mga panahon na yon. Hanggang sa sinabi niya sa akin na baka daw kasi hindi ko siya sagutin kung malaman niya na malaman ko na pwede siyang magkaanak. Kaya ginawa niya daw yun. Pero dahil doon sa mga sinabi niya, at taon. Isang araw, tumawag ang kapatid ko. Ang bunso namin. Sabi niya, magwo-work daw siya malapit sa amin. Kaya kung pwede daw, sa amin siya tumira. At yun nga, sa amin nga siya tumira. Lumipas ang mga araw. Parang may instinct akong kakaiba.
May instinct akong kakaiba sa kapatid ko at asawa ko. Pero pinalampas ko. Hanggang sa dumating yung araw nang hindi ko inaasahan. Nag-inuman kami kasama ang kapitbahay namin na ka-close ko. At nang matapos na kami, nagsusuka yung kapatid ko sa kalasingan. Kaya inutusan ako ng asawa ko na mag-init ng tubig at ipagtimpla ko daw ng kape ang kapatid ko. Napakunot noo ako. Nagtataka sa kilos ng asawa ko. Pero mas nanaig pa rin ang pag-aalala ko sa kapatid ko. At yun nga, pinagtimpla ko at pinainom ng kape ang kapatid ko. Nang matapos, sabi ng kapatid ko, iba raw yung pakiramdam niya. Kailangan daw niya ng ointment kasi masakit daw yung ulo at katawan niya. Kaya pinagsabihan ko siya na bakit kasi siya umiinom ng sobra-sobra at hindi naman kasi kaya. At nagtaka ako nang sabihan ako ng asawa ko na siya na lang daw ang maglalagay ng ointment sa ulo ng kapatid ko. Nagtaka ako. Pero pinalampas ko pa rin. Hanggang sa naisipan kong lumabas ng bahay at umupo sa upuan sa labas ng bahay namin. Nag-iisip. Hanggang sa para bang bigla akong nataranta. At bigla akong may naramdamang kaba sa dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nang pumasok ako ng bahay, gusto kong uminom ng tubig. Pero bigla na lang parang naramdaman ko ang sarili ko at ang sarili kong mga paa na humahakbang patungo sa kwarto namin. At napako ako sa nakita ko. Ang asawa ko at kapatid ko ay may ginagawang milagro. Naghahalikan sila. Hinahalikan ng asawa ko ang maselang parte ng kapatid ko. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Gusto kong magwala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong maglupasay. At nang matauhan ako, bigla na lang akong kumuha ng malaking kahoy at pinalo ko sa likuran ng asawa ko. Ilang beses ko siyang pinalo habang umiiyak ako. Habang sinasambit ang mga katagang, bakit? Bakit niyo nagawa sa akin to? At dahil dun parang muntik ko nang mapatay ang asawa ko. Muntik ko nang mapatay ang asawa ko nang makita kong ginagalaw niya yung kapatid ko. Ilang beses siyang lumuhod. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin na patawarin niya ako. At yung kapatid ko naman, kunwari, walang nangyari. Sabi nung kapatid ko, lasing lang daw siya at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. At hindi niya daw matandaan. Sabi ko, hindi mo matandaan? Hindi mo matandaan kasi tumirik na sa sarap yung mga mata mo. At dahil sa nangyari, nawalan ako ng tiwala sa asawa ko. Pinatawad ko siya sa nagawa nila sa akin. Pero hindi ko makakalimutan. Hanggang sa naisipan kong mag-abroad
para mawala ng tuluyan ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi. Hindi. Yung kapatid ko, matapos ang pangyayaring yun, umalis siya sa amin. Yun ay bago ako pumunta dito sa Saudi. At noong magtatatlong buwan ako dito, grabe ang selos ng asawa ko. Pinagbibintangan akong ang dami ko raw lalaki rito. At sabi ko naman sa kanya, paano ako magkakaroon ng lalaki? Alam mo naman kung gaano kahigpit ang policy nila rito. Ni hindi nga ako makalabas eh. Lagi na lang kami nag-aaway. Hanggang sa nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Kasi lagi naman kami nag-aaway. At lagi ko ring naaalala ang kawalang hiyaang ginawa nila sa akin ng kapatid ko. Sa ngayon, 9 months na ako dito sa Saudi. At sabi ng ex-live-in partner ko, hindi niya raw ako ipapakilala sa anak ko. At tuturuan niya raw yung bata na magalit sa akin. Ibe-brainwash niya daw yung anak namin. Kasi nga, hindi daw naman siya pumapayag na makipaghiwalay ako sa kanya. Anong klaseng lalaki to, no? Nakakawalang gana. Nakakawalang gana. Kasi lahat din ng padala ko, ginasta niya sa walang kwentang bagay. Sinusugal niya yung mga padala ko. At isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi na ako nakapagtiis at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko ng payo ninyo kung anong dapat kong gawin. Naguguluhan talaga ako kung tama ba na nakipaghiwalay ako. Tama ba na hindi ko ipinaalam sa parents namin na ang babae na naabutan ko sa loob ng kwarto namin ay yung sarili kong kapatid. Alam kasi ng parents ko yung ginawang panloloko ng ex-live-in partner ko. Pero ang hindi nila alam, ang babae ay ang kapatid ko. Ano ba talagang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman ako. Hihintayin ko ang mga payo ninyo. Maraming salamat po. For DJ Rocky's Secret File. Gusto kong balikan ang ex kong may pamilya na dahil alam kong hindi na siya masaya. Hi, DJ Rocky. Sumulat ako kasi last night habang nasa isang bar kami sa Italy, nag-shore leave kasi kami ng mga kabaro ko. Yung Pinoy restaurant na napuntahan namin, saktong nakikinig sa programa mo via YouTube. July 31 dito. At yung pinlay niya na episode mo ay yung July 30 na posted tungkol sa secret file sender na si Bella. Itago mo ko sa pangalang K. Short for Keisler.
Isa akong seaman. 29 years old. At aaminin ko, ako yung ex ni Belle. Lumapit agad ako sa counter to reach kung anong page o channel ng programa mo para mapakinggan ko. At doon ko na nga napakinggan ang secret file ni Belle. Tinapos ko yung kwento at galit na galit ako sa kung anong kinahantungan ni Belle. Then nakita ko yung mga comment. Hindi naman deserve ni Belle na sabihan ng malandi kung ano pa man. And that is the reason why I am writing this letter. Para ikuwento ko ang side ko at ang kwento kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. I met Belle in college. She was still in college. That was 2015. Kakagraduate ko nung taong yun. At meron akong ex bago ko makilala si Belle. Etong si Belle kahit hindi mag-makeup maganda. Sexy, kahit lagi niyang sinasabi na mataba siya. Kayumanggi ang balat at matalino. Mayaman sila at kilala ang pamilya niya sa probinsya namin. She was out of my league pero wala. I still like her. That time uso pa ang textmate. At sabi ng kapatid ko, same age ni Belle, broken-hearted daw ito at naghahanap ng kausap. Natawa nga ako sa sinabi ng kapatid ko kasi broken-hearted siya pero naghahanap ng kausap. Sira ba siya? Pero mas sira siguro ako dahil hiningi ko naman sa kapatid ko ang number niya para ma-text si Belle. Hi, sabi ko. Pero ilang oras nang lumipas, wala naman akong reply na natatanggap. I tried calling her number pero hindi naman sumasagot. I stalked her Facebook account. Online, sakto. Kaya ang ginawa ko, chinat ko. Hi, sabi ng kapatid ko, naghahanap ka raw ng kausap. Kumusta ka? Aba, sininzone lang ako. Hindi nag-reply. Tinanong ko ang kapatid ko kung naghahanap ba talaga ng kausap tong si Belle. At tumawa ng malakas ang kapatid ko sa mga oras na yun. Kuya, tinext mo talaga? Sabi sa akin ng kapatid ko. At dun ko na-realize na na-good time lang ako ng kapatid ko. Well, wala na akong magagawa. Na-text at na-chat ko na. So pinagpatuloy ko. Hanggang sa ikatlong araw. Dun lang nag-reply si Belle. Hello? Reply niya sa akin sa chat. Fast forward, simula nung araw na yon, halos araw-araw na kaming magkausap. Hanggang sa niligawan ko siya. Kahit alam kong baka hindi niya ako sagutin, ay sinubukan ko pa rin. Sabi niya sa akin, hindi pa raw siya handa dahil focus siya sa engineer life niya. At kakatapos niya lang din daw sa isang long-term relationship. At sa isa ring marinero na kagaya ko. Hinintay ko si Belle. At ayun nga, bago ako umakyat ng barko, ay sinagot naman niya ako. Naging kami bago ako umalis. Masaya ako. Pero isa rin din talaga na parte na nagustuhan ko kay Belle, yung katawan niya. Mael ako malibog. Kung makikita niyo si Belle, ay grabe. Pinay na pinay ang ganda. Pinay na pinay ang kulay. Pinay na pinay ang katawan.
Bago ako umalis ay pumunta kaming Bicol. Nagbakasyon, pumunta kami sa Mayon. Sobrang ganda ng Bicol. Nag-check-in kami sa hotel kinagabihan. At dahil nga sa lalaki ako at kasama ko naman ang girlfriend ko, naging mapusok ako. Nakiusap siya sa akin na wag namin gawin. Dahil first time niya raw. Nagulat ako kasi galing siya sa 4-year relationship tapos walang nangyayari sa kanila nung ex niya. Pero nirespeto ko siya sa pagkakataong yun. Bumalik kami ng Maynila. At nung araw din na yun, ay ang flight ko papuntang US para mag-join sa barko na sasakyan ko. Nagulat na lang ako nang biglang pumunta si Belle sa kondo ko. Humingi siya ng assurance na hindi ko siya iiwan at lolokohin kapag nandun na ako sa barko. Hindi ko alam kung anong assurance ang ibibigay ko sa kanya pero tapat at totoo naman ako sa relasyon na meron kami. Binigay ko sa kanya ang ATM ko at SIM card ko dahil hindi ko naman yun magagamit sa barko. Binigay ko ang Facebook password ko. Kahit nga yung spare na cellphone ko iniwan ko rin sa kanya. Pero hindi niya naman lahat yun kinuha. Kinuha niya pero binigay niya ito kinabukasan sa kapatid kong si Melay. 10 hours na lang aalis na ako. Nasa kondo lang kami. Tumayo si Belle at pumunta sa kusina para magluto. Hinalikan at pinaupo ko siya sa bar counter ng kondo. Wala siyang nagawa. Hindi na rin siya makaalis sa pagkakayakap ko sa katawan niya. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halik naming dalawa. At natagpuan ko na lang ang kamay ko na tinatanggal ang suot-suot niya. Tumigil siya pero niyakap ko siya ng mahigpit palapit sa akin. Hindi ko kayang tumigil. Hanggang sa inalis ko na yung dapat alisin na suot-suot niya. Hinarangan niya yung kamay ko. Namumula siya nun. Pero uurong pa ba ako? Hanggang sa may nangyari na sa amin. Grabe. Ang daming dugo. Agad na tinanggal ni Belle ang bedsheet para daw malabhan. Sabi ko sa kanya, hayaan na lang niya. Dahil meron namang naglilinis sa unit ko. Lalo na kapag nasa ibang lugar ako. Hindi siya ang una ko, DJ Rocky. Mas matanda ako kay Belle. At mas may experience ako pagdating sa ganung bagay. Pero kahit hindi siya yung una ko, parang sa kanya lang ako naging ganito. Paalis na kami ng kondo. At hahatid niya raw ako sa airport. Kahit ayaw ko na ihatid niya ako, wala naman akong magagawa dahil siya ang mag-uuwi ng sasakyan ko. Habang nasa sasakyan kami, nakatulog siya. Kinakausap ko siya kahit tulog siya. Sabi ko sa kanya, "Sa'yo ko lang to naramdaman, Belle. Sobrang mahal kita at ayaw kong mawala ka sa akin." Hinawakan ko lang ang kamay niya at hinalikan nito. 3 buwan na ako sa barko at sa 3 buwan lang ako nagkaroon ng signal para makausap si Belle. Tinawagan ko siya agad. Hindi siya sumagot. Siguro ay tulog pa siya dahil madaling araw sa Pilipinas noong mga oras na yun. Binasa ko ang mga mensahe niya sa loob ng 3 buwan. May pictures at videos ng mga gala niya. May video din na umiiyak siya habang nagre-review. Pressured na siya sa engineering na yan. Sabi niya sa video. Nakakatuwa lang siya dahil halos wala siyang palya sa pag-update sa akin. Next month, anniversary na namin. Pero ako nasa barko pa rin at mawawalan na naman ng signal. Dumaong kami sa Portugal. Sa panahon na yun,
at bumaba ako para bumili ng pasalubong para kay Belle. Chocolates, bag, shoes at alahas. Hanggang sa magde-dinner lang dito at umaga naman sa Pinas, kaya tumawag na ako kay Belle. Success naman. Fast forward sa anniversary namin. May bumabang kabaro ko at dun ko pinadala lahat ng package ko kay Belle. Ako na lang ang nagbayad ng excess niyang cargo para lang maipadala yung mga pasalubong ko sa Pinas. Tuwang-tuwa si Belle base sa mga video na sinend niya sa akin. Dahil hindi naman kami nagkausap kasi wala naman akong signal. Dumating ang taon na bababa niya ako sa barko. Pagkarating ko sa Maynila ay hindi niya ako sinundo. Nag-out of the country trip siya papuntang Thailand kasama ang blockmates niya. Dumiretso ako sa company namin para mag-file na ng ranking. In-approve naman nila yung stay ko rito sa Pinas for 1 year. Masaya ako noon dahil 1 taon kong makakasama si Belle. Umuwi ako sa kondo. Sobrang linis ng gamit ko. Hindi na nga pala ito pinapalinisan ni Belle sa cleaning service ng kondo dahil gusto niya na siyang maglinis at mag-alaga. Nakaayos ang mga damit ko, malinis ang kusina, kwarto at sala. Pagpasok ko ng banyo ay nakita ko ang mga damit niya. Dumiretso ako sa laundry area para laban ito. May note sa ref at ito yung coordinates at oras ng barko kung kailan ako magkakaroon ng signal. Tinitake note ni Belle para makapag-alarm siya at makapag-online. Umupo ako sa sala at tumawag sa isang travel agency sa Pinas para mag-book ng isang trip for 2 weeks. I called Belle. Babe, saan ka? Uwi ka na, nasa Pinas na ako. Hindi nga pala alam ni Belle na uuwi ako. Ayoko kasi na dahil sa akin, hindi siya sumama sa gala nila nung block niya. Pero next day, umuwi naman agad ito. Kinabukasan pagkagising ko, nasa kusina na si Belle. May breakfast na sa table at may kape na rin. Na-miss ko siya kaya agad ko siyang niyakap. Miss na miss ko siya. Lumipas ang ilang buwan. Halos live-in na kami sa kondo. At dahil doon, ginawa ko siyang co-owner ng kondo ko. Gulat na gulat si Belle. Hindi niya tinanggap dahil may kondo rin naman siya pero wala na rin naman siyang magagawa. At dumating na kami sa punto na nagkaroon na ako ng kasalanan. Bumalik ako sa Manila that time. Nag-training para sa susunod kong pagsakay. Uminom kami sa bar kasama ang ibang mga kabaro ko. Hindi ko alam, nakasama pala doon ang ex ko. Small world. Yung kabaro ko ay kasama ng ex ko sa tirahan. DJ Rocky, hindi ko ginusto. Pero dahil siguro sa impluwensya ng alak, may nangyari sa amin ng ex ko. Naalaman ni Belle ang nangyari. 2 weeks niya akong hindi kinausap. Nalaman ko sa kaklase niya na finals nila nung malaman ni Belle yun. Hindi tinapos ni Belle yung exam. Turned out, she failed one of her subjects. Ang sakit nun para sa akin at alam ko na mas masakit yun para kay Belle. Hindi ko alam na ganun ang epekto kay Belle nun. Sinuyo ko siya. I tried to win her back. I really tried my best. Akala ko patatawarin niya na ako ng tuluyan. At akala ko sa pagpapatawad niyang yun sa akin,
magiging okay na ang relasyon namin. Pero hindi, DJ Rocky. May nangyaring hindi ko akalaing mangyayari sa amin. Sinuyo ko siya. Sinamahan ko siya na mag-transfer sa isang public school dahil nagkaroon siya ng failed grade. Hindi niya sinabi sa magulang niya. Pero sinabi ko kila tita, kaya hindi na siya nakapag-transfer. Nagstay siya sa university nila. And I feel so sorry dahil kasalanan ko. At nung time na sinusuyo ko si Belle, ewan ko ba pero dalang-dala ako sa landi ng ex ko eh. O should I say, nadadala ako sa landi ng ex ko. Pero nung moment na pinatawad ako ni Belle, tinigil ko na kung anong meron sa amin ng ex ko. Lahat ng kalokohan ko nalaman niya eh. Trauma ang inabot niya sa akin. Then, on our second anniversary, may signs na buntis si Belle. She skipped her morning class. Masama ang pakiramdam niya. Kinailangan ko pa na sunduin siya dahil hindi na niya kayang mag-drive. Hindi niya kayang tumayo. Never siyang nag-PT. Pero calendar kasi ang period niya. And she missed 1 straight month. Hanggang sa nag-decide kami na sabihin sa pamilya ko. Take note hindi pa siya nag-PT pero sinabi na namin agad sa pamilya ko. Dinala ko siya sa bahay namin. Andun sila mama. I started talking. And I told them na buntis si Belle. Magpapakasal kami pagkatapos ng mga anak. They agreed. Actually, nagplan na kami noon na pumunta sa probinsya ni Belle to ask her parents blessing. But after a week, nirush namin si Belle sa hospital kasi nahimatay siya. Doon din namin nalaman na hindi siya buntis. She was sick, over-fatigue, stressed, dehydrated. At yung sugar level niya was down. Kaya siguro hindi pa siya dinaratnan. After niyang ma-discharge sa hospital, dinatnan na siya. It was a false alarm. Pero alam niyo yun, sobrang ready na ako maging daddy. Bumili na nga ako ng bahay para sa amin eh. Yes, bumili na ako ng bahay kasi para after kasal doon na kami titira. At yung excitement ko biglang nawala. But still thankful ako noon na magaling na si Belle. Isa yun sa masayang alaala sa relasyon namin ni Belle. Ganun ko siya kamahal na kahit hindi pa ako sure, handa ko na siyang pakasalan. Pero lahat ng pangako ko sa kanya ay nawala. Simula nung nagloko ako. Oo, nagloko ako sa hindi ko alam na rason. She was so good to be true para sa akin. Hindi ko siya kayang tapatan. Kaya siguro ako naghanap ng ibang babae kung saan ako mas may binatbat. Dumating na ang panahon na hiwalay na kami. Bumalik ako sa barko. And one time, one of my friends, tinanong ako kung pwede raw bang ligawan si Belle. Nashook ako. Ayoko sanang pumayag kaso sabi niya, may iba na rin daw na pumuporma kay Belle. Fast forward yung kabaro kong yun, nakasama ko sa barko. Nakita kong nililigawan niya pa rin si Belle. Hindi raw siya nito sinasagot. At bigla niya akong tinanong, Pre, sex addict ba si Belle? Nagulat ako kasi hindi naman ganun si Belle. Halos ang hirap ngang makascore sa kanya dahil masyado siyang busy sa ibang bagay. Tinanong ko yung kabaro ko kung bakit. At ang sabi niya, tinanong daw kasi siya ni Belle kung ano raw ang habol niya sa kanya. Dahil kung sex lang daw, ay hindi raw niya sasagutin yung lalaki.
trauma si Belle sa nangyari sa amin. At akala niya siguro ay sex lang ang habol ko sa kanya. Kaya kami naghiwalay. Dahil hindi niya sa akin to na ibibigay. After ng 3 taon, nahiwalay kami ni Belle. May nakilala ako sa Netherlands, kawork ng kapatid ko sa isang ospital. Jeremy is her name. Babae siya. Pero parang hindi ko siya feel na maging girlfriend. Casual meetings, plain sex, ganun lang yung ginagawa namin ni Jeremy. Hanggang sa nabuntis siya. And FYI, doon sa nabanggit ni Belle, doon sa secret file niya, ako yung ama. Pero hindi. Ginawang surrogate mother si Jeremy ng isa sa patients nila sa ospital. At yun din yung panahon na nakipag-split na ako sa kung anong meron kami ni Jeremy. Pero nagmakaawa siya sa akin. Gusto niya na kahit hanggang mga anak lang daw siya, nasa tabi ko siya. Para naman daw may mag-aalaga sa kanya. Para may maayos yung baby. So pumayag ako. Umuwi kami ng Pilipinas. Hanggang sa 6 months na siya. Dapat makapunta na ng UK. But then nakita ko si Belle. I know na may baby na siya. Kahit hindi niya sa akin sabihin. Nalaman ko dahil lagi ako nakikibalita sa kanya. I saw her daughter, sobrang ganda rin. Yung mata, parehas na parehas. Nagulat si Belle dahil lumapit sa akin si Jeremy. Bigla siyang tumalikod, siguro ay dahil sa buntis si Jem. Nakala niya sa akin. Then nalaman ko, through a friend, na naghahanap siya ng mauutangan. I offered na tumulong pero ayaw ni Belle. Yung ATM na dating ibinigay ko sa kanya, ginawa ko yung joint account namin ni Belle. But Belle is Belle. Makakagawa siya ng paraan para sa perang nawala sa kanya. Mag-Holy Week nung taon na yon, chinat ko siya. Kumusta? Hanggang sa lumalim ang pag-uusap namin na nauwi sa araw-araw na pag-uusap. Nag-uusap kami pero contradicting sa words na ginamit ni Belle na dirty talks, hindi ko maituturing na dirty talks yun. Siguro sa kanya oo, dahil binabalik ko sa kanya kung anong meron kami dati. Lahat ng meron at nangyayari sa amin, nasa conversation namin. To be fair, she cleared na may baby siya at ka-live-in. Pero sabi ko wala akong pakialam. Kasi kung hindi naman dahil sa panluloko ko hindi naman niya makikilala yung lalaking gagago sa kanya. During the time na niloloko siya ni June, she went to Batanes with her daughter. Nakita ko sa IG niya. I followed them. At hindi niya alam yun. Gusto ko lang na save sila ng anak niya. Si June nga pala, DJ Rocky, before ako pumuntang Batanes, pinuntahan ko. Sinuntok ko at nagpakilala ako na ako yung ex ni Belle. I also reminded him na I will win her back. Hindi sumagot si June sa akin. Then umalis na ako. Sira ulong June. Halos si Belle ang bumuhay sa kanila, sa pamilya nila. Yung dating itsura ni Belle, nagbago dahil sa stress. Overworked para lang mabuhay ang pamilya niya. After ng Batanes trip nila, I heard na directly hired na siya sa isang malaking oil industry sa Middle East. She grabbed the opportunity.
Then after noon, nagsimula na akong gumawa ng move to win her back. And regarding kay Jeremy, bumalik na siyang UK before ako pumuntang Batanes. I heard nanganak na rin. Yung bahay namin ni Belle, nagpundar ako ng mga appliance, gamits, etc. Gusto ko nang buuin yung bahay na pangarap ni Belle. Siya ang nag-design ng bahay na yun. Siya rin ang interior designer, kaya yung plano na yun, ang gagawin ko para kung ako ang piliin niya, handa na ang lilipatan namin. Upon hearing the story of Belle, mas lalo akong nagalit kay June at gusto kong bawiin si Belle. Sana lang makita niya na mahal ko pa rin siya. Hindi niya kailangan mag-ipon ng pera para sa pagpapakasal dahil meron na ako. Handang-handa na ako. May bahay na rin para sa amin ang anak niya. I planned everything. Pero hindi na niya ako kinakausap dahil sabi niya, mali raw. Kasi may pamilya kami pareho. Ang hindi niya alam, hindi naman sa akin yung baby. Siya yung gusto kong makasama uli. Sa ngayon, nasa Roma ako. Pinaplano kong sa UAE magstay sa susunod na buwan. Doon ako magbabakasyon. Tama ba yung gagawin ko? Tama ba na i-win back ko yung ex kong may pamilya na? Kasi alam kong hindi naman siya masaya. Kaya kong i-provide lahat kay Belle kahit alam kong kaya niya rin mag-provide para sa sarili niya. Mahal ko pa rin siya, DJ Rocky. Mahal na mahal. At mamahalin ko sila ng anak niya kung ako ang pipiliin niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Susulatan kita ulit kapag may update na sa amin ni Belle next month. Muli, ako si Keisler. At ito ang aking secret file. For DJ Rocky's Secret Files. Tumikim ako ulit. Hanggang sa nalulung na naman ako. Araw-araw kaming nag-aaway. Hindi nyo na kailangang itago pa ang pangalan ko. Ako si Michael Robles. 35 years old. Ito pa lang ang unang beses na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang mag-share ng nangyayari sa buhay ko. Habang ginagawa ko ang secret file na ito, hindi ko alam kung maiiyak ba ako o panghihinaan ng loob kasi naiisip ko ang asawa ko sa oras na ito. Naaalala ko pa, noong college days namin. Transferee ako sa isang university na yun. Wala akong masyadong kilala kundi yung mga pinsan ko lang na nag-aaral doon. Tarantado kasi ako. Kung saan-saan lang akong pinaaral ng parents ko. In short, spoiled ako. Nag-iisa lang kasi akong anak, kaya siguro ganun. Anyway, that time, napapasok na ako. Doon sa room, kinakabahan na ako. Naupo lang ako sa isang chair sa may bandang sulok. Tinitingnan ko yung mga kaklase ko sa subject na yun. Ang saya nila. Siguro, simula pa lang nung nag-college sila, magkakasama na sila. Magkakakilala na sila. Hanggang sa may lumapit sa aking isang babae. Sinabi niya sa akin na ngayon lang daw niya ako nakita. Tinanong niya kung bago ba daw ako sa school. At ang sabi ko, oo. Transferee ako. Galing akong ibang school. Ang sabi niya sa akin, wag ko daw papayagan na mabuli ako. Pero in fairness naman daw sa mga klase namin, kahit magulo, mababait naman daw. Napangiti lang ako. At sabi ko, salamat at least may isa na akong kakilala. Siguro lucky ako.
Hanggang napapansin ko, magkaklase kami ni Angel sa halos lahat ng subject. In fairness naman, mababait pala ang mga kaklase ko. Hanggang sa winelcome ako sa tropa nila. As in close ko na, mapababae man o lalaki. Tuwing may lakad ang tropa, andun ako kasama ako para makisama. Isang beses habang nag-aantay ng subject teacher at habang nakipagkwentuhan ako sa mga kaklase ko, bigla akong tinawag ni Angel. Lumapit agad ako at tinanong kung ano yung kailangan niya. Sinabihan niya ako na wala naman daw masama kung makikipagsalamuha ako sa mga klase namin. Pero okay lang daw sa akin, wag masyado. Tinanong ko bakit naman? Ang sagot ni Angel, matagal na daw niyang kilala. Simula pa nung first year college yung mga kaklase namin. Kaya alam niya kung ano yung meron sa mga yun. At ayun, sinabi niya na yung mga nagiging kaklose ko na kaklasmate na lalaki namin, may bisyo daw. Sabi ko, what do you mean? Sabi niya, bisyo, alak at droga. Wala naman daw masamang uminom kasi kahit siya nainom naman. Pero pag tungkol na daw sa drugs, iwasan ko daw. Sabi ko sa kanya, dati ko pa na-try yun eh. Pero tinigil ko na. Kasi yun yung promise ko sa parents ko. Kaya pinaaral nila ako ulit. At ang sabi niya, mabuti naman. Friendly reminder lang naman daw. At yun na. Lumalim ang samahan namin ni Angel. Napalapit ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw ng acquaintance party namin. Masaya, kwentuhan, sayawan, iba pa. Naiisip ko na kung ligawan ko kaya si Angel. Total, medyo matagal na kaming magkakilala. At baka, isa siya sa maging guide ko para maiwasan at hindi na ako bumalik sa bisyo ko. At least andyan siya lagi para sa akin. Kaya after nung party, niyaya ko si Angel magkape. Kaso, hanggang 12 midnight lang daw yung paalam niya sa mami niya. Hindi na ako nagpumilit. Iniisip ko marami namang pagkakataon para maligawan ko na siya. Hanggang may pagkakataon na kami lang yung dalawa, naupo sa upuan malapit sa department office namin. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinabi ko na kay Angel kung ano talaga yung gusto ko at kung ano yung gusto kong sabihin sa kanya. Noong una nagulat siya. Sinabi pa nga niya sa akin na inaabuso ko daw yung pagkakaibigan namin. Sabi ko hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na masigit pa sa pagkakaibigan natin. Sinabi ko sa kanya yung ibang dahilan at yung isa pa na gusto ko sanang mapalayo sa bisyo. Pero sabi naman niya sa akin, kahit andyan siya o wala, pwede ko naman daw iwasan. Sabi ko, oo naman. Pero gusto ko talaga na maging tayo. Sinabi niya naman sa akin na pag-iisipan daw muna niya. Pero wag daw akong aasa kasi hindi niya priority yung ganung bagay. Nangako daw kasi siya sa dad niya bago pumanaw na mag-aaral siyang mabuti para matulungan niya yung mom niya. Lalo na meron pa siyang isang kapatid na maliit pa. Kaya dumaan ang araw, linggo, buwan, simula nung magkausap kami ni Angel. Isang araw, kinumusta ko siya sa panliligaw ko. Sabi niya, in fairness daw, nakikita niya na seryoso ako sa pag-aaral ko at masipag ako. Kaya baka daw konting panahon pa. Pero sabi niya sa akin na kung sakaling maging kami, hindi daw ako yung magiging priority niya. Sabi ko naiintindihan ko siya. As in lahat para sa amin kaya kong intindihin. Lumipas pa ang mga araw. Hanggang sa isang araw tinawag niya ako sa school. Sabi niya isasama niya daw ako sa bahay nila. Nagulat ako dun sa sinabi niya.
Sabi ko sa kanya, hindi ba ipapakilala mo lang ako sa mom mo pag naging tayo na? Kumbaga parang may idea na ako dun sa gusto niyang sabihin. At hindi nga ako nagkamali. Noong araw na yun, September 22, 2003, sinagot ako ng babaeng mahal ko. Gusto kong sumigaw sa school, grabe. Parang gusto kong malaman ng lahat na sinagot na ako ng taong mahal ko. Habang nagmamaneho ako ng kotse, napapansin ni Angel na nanginginig ang kamay ko sa manibela. Sabi niya sa akin, relax ka lang, magpakatotoo ka lang sa mom ko dahil alam ko magugustuhan ka niya. Sabi ko, hindi ko maiiwasan kasi sa totoo lang, yun yung unang beses na haharap ako sa parents ng nobya ko. I felt very nervous. Parang ang daming paru-paro na naglalaro sa dibdib ko. At ayun na nga, sabi niya, bumusina daw ako para buksan ng katulong nila yung gate nila. Nakapasok na kami. Nasa sofa kami ni Angel habang hinihintay namin yung mom niya na nasa itaas. City librarian ang mom niya. Kaya naisip ko siguro maraming tanong to sa akin. Kasi puro libro yung kasama araw-araw. At ayun na nga. Nakita ko yung mom niya for the first time. Pababa pa lang ng hagdanan, tumayo na ako. Sabi ko kaagad sa mom niya, "Good evening, mom." Tapos sagot sa akin, "Umupo ka, iho." Parang nakakatakot yung boses ng mom niya. Tinitingnan ko si Angel pero napapangiti lang siya. Unang tanong agad ng mom niya, kung matinong tao daw ba ako. Bago ako makasagot, sinundan ka agad ng seryoso ka ba sa anak ko? Tapos sabi ng mom niya, alam mo ba kung ano ang responsibilidad ng anak ko sa family ko? Grabe. Inisa-isa kong tanong, sinagot yung tanong ng mom ni Angel. Tapos biglang hinawakan ni Angel ang kamay ko. At sabi sa mom niya, "Mom, si Michael nga po pala, boyfriend ko." At ayun na. As in parang nasa kalawakan ako nung sinabi ni Angel sa mom niya na syota niya na ako. Napangiti yung mom niya. Sabi, alam daw niya kasi ako lang daw yung unang lalaking dinala ni Angel sa bahay nila. Isa lang pakiusap ng mom niya. Huwag ko daw sasaktan ang panganay niyang anak kasi kahit saan daw ako magtago, hahanapin daw ako. Alam ko biro yun, pero bakit ko namang gagawing lokohin yung babaeng mahal ko, di ba? Yun. Akala ko okay na lahat. Akala ko settled na, pero may isang pagkakataon na pinagsisihan ko. Masyado akong na-attach doon sa barkada ko. Yung pa naman sila ang sinabi ni Angel na iiwasan ko. Sa madaling salita, natikman ko na naman ng droga. At hindi lang tikim, unti-unti na akong nalulong. Araw-araw kaming nag-aaway ni Angel dahil sa mga pinaggagawa ko. Halos araw-araw siyang umiiyak. Sabi niya, akala daw niya pag naging kami, magbabago lahat at magiging going straight na ako. Bakit ko daw sinira yung tiwala na yun? Pero sa pagiging tarantado ko, parang pasok sa tenga, tapos labas dun sa isang tenga yung sinasabi ni Angel. Hanggang dumating sa isang point na halos itakwil na naman ako ng parents ko. Suko na sila sa mga ginawa akong kawalang hiyaan. Masasabi ko na ang sama akong tao nung time na yun. Hindi lang pamilya ko ang sinaktan ko, pati ang babaeng mahal ko. That weekend habang nasa bahay ako, kumatok sa room ang katulong namin. May naghahanap sa akin. Pagkalabas ko, nagulat ko ako kasi nakaupo sa upuan si Angel. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa bahay namin. Paano niya nalaman yung lugar? Kasi yun yung unang beses na nagpunta siya sa amin. Maya-maya lumabas ang mom ko galing sa room. Siya pala ang nagpapunta kay Angel sa bahay. Nakaupo kami kasama parents ko at Angel. Sinasabi ng parents ko na ipapaubaya na lang daw ako kay Angel kasi suko na sila. As in wala na daw mapipiga pa para sa kanila. Kung gusto ko daw magpatuloy sa pag-aaral, pag-aralin ko daw yung sarili ko or tutulungan ako ni Angel. Siyempre alam ko yung sitwasyon ni Angel kaya sabi ko, kung mag-aaral man ako uli, ako nang bahala.
Sinabihan ako ni Angel na bumalik doon sa SETI para mag-aral at gagawan daw niya ng paraan para matuloy lang yung pagpasok ko. Kinunan niya ako ng boarding house, binibigyan niya ako ng allowance kahit alam niya na hindi siya sigurado kung papasok ba ako o hindi. Pero hindi siya nawala ng pag-asa na magbabago ako. Talagang masasabi ko na grabe yung sakripisyo ng girlfriend ko sa akin. Hanggang isang araw, pinapunta niya ako sa bahay nila. Wala akong kaide-idea kung bakit at kung ano yung dahilan. Nagulat na lang ako nung sinabi niya sa mom niya na nagsasama na kami. Nagulat ako at tiningnan ko siya. Pero patuloy pa rin siya sa pag-explain niya sa mom niya ng dahilan. Pumayag naman yung mom niya sa gustong mangyari ni Angel. Nag-rent kami ng isang room na sapat lang ang laki para sa amin. Pero hindi pa doon nagtatapos yung paghihirap ni Angel sa akin. Sinasabay niya yung family niya at ako. Hindi ko alam kung saan nakatago yung konsensya ko nung time na yun, pero hindi ko pa din maramdaman yung paghihirap niya. Kasi siguro dahil na rin sa impluwensya ng droga. Hindi na ako nung nag-aaral. Patuloy pa rin ako sa bisyo ko. Dumating yung araw ng graduation ng babaeng mahal ko. Pero ako mismo hindi nakarating. Kasi andun ako sa mga barkada ko. Mabuti pa parents ko nakadalo. At nagbiyahe pa ng 3 hours para lang maka-attend sa graduation ng shota ko. Months passed. Agad nakakuha ng trabaho si Angel. Nakapasok siya bilang admin staff ng isang rubber company. Pero hati pa rin yung pagsisikap at oras niya sa akin at sa family niya. Until one day nakita ko nagsusuka si Angel. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. At inamin niya sa akin na 2 buwan na siyang buntis. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinasabi sa akin, pero ang sagot niya, kahit sabihin niya daw sa akin, wala naman at hindi naman daw assured na magbabago ako. Kaya minabuti na lang daw niya na sarilinin na lang. Pero nung sinabi niya yun, wala akong reaksyon o excitement. Ewan ko ba yung iba magtatatalon sa tuwa, pero ako parang wala lang. Isang araw habang nasa bahay ako ng barkada ko, nag-ring yung mobile ko. Tinignan ko kung sino yung tumawag. Nakita ko, ay, numero ng mom niya yung tumatawag sa akin. Pagsagot ko pa lang, mura na kaagad ang narinig ko. Nagulat ako syempre kung anong nangyayari. Sabi ko, ano pong nangyayari at nagmumura po kayo? Sabi ng mom niya. Alam ko daw ba kung nasaan yung anak niya? Sinagot ko naman, nasa trabaho. Ang sabi ng nanay niya, gago daw ako. Nasa ospital daw yung anak niya at nasa ICU. Nabangga daw yung minamaneho niyang kotse. Agad akong kumaripas ng alis pagkatapos sinabi sa akin ng mom niya kung saang ospital siya. Pagkadating ko pa lang sa malapit sa area ng ICU department, sinalubong kaagad ako ng sampal ng mom niya. Sinabi niya sa akin na sana daw ako yung nakahiga at hindi yung anak niya at hindi mawawala yung apo niya. Nagsisisigaw yung nanay niya at ang daming sinasabi. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa akin. Biglang gumaan yung katawan ko, nanlamig ako at hindi ko maipaliwanag. Biglang tumulo yung luha ko. Alam ko, hindi dun sa sinabi ng nanay niya kundi sa nakita ko yung shota ko nakahiga sa loob ng ICU at 50-50 yung kalagayan. Iyak lang ako ng iyak habang tinitingnan ko yung shota ko. Wala akong pakialam sa mga taong nakatingin sa amin o sa akin hanggang sa nagbigay ng hudyat yung doktor na pwede na akong pumasok. Nasa tabi lang ako ni Angel. Wala akong maramdamang kahit anong gutom. Iyak ako ng iyak habang tinitingnan ko si Angel. Nagpaalam ako sa mom ni Angel. Sabi ko, uuwi muna ako sa amin at kakausapin ko yung parents ko. Medyo nag-cool down na yung emotions niya kaya pumayag naman siya. Pagka-uwi ko sa amin, kinausap ko yung mom and dad ko. Humingi ako ng tawad at humingi ako ng huling pagkakataon. Magbabago na ako at huling-hiling ko lang sa kanila na tulungan si Angel sa hospital bills. Pumayag naman sila kasi hindi na iba sa kanilang shota ako.
Nakaratay si Angel for almost 4 months. At araw-araw ako nagbabantay doon. Uuwi lang ako pag maliligo. Pero balik agad ako para bantay ang babaeng nagsakripisyo at nagmamahal sa akin. Unti-unti nang nagkamalay si Angel. Kinausap ko siya kahit nakapikit ang mga mata niya. Pero alam ko naririnig niya lahat ng sinasabi ko. Nangako ako sa kanya na paggising niya at okay na siya, promise magbabago na ako. At sana bigyan niya pa ako ng huling pagkakataon. At habang nagsasalita ako, nakita ko sa mata ni Angel na kahit nakapikit siya, tumulo yung luha niya. Napaiyak talaga ako kasi pakiramdam ko, yes yung sagot niya nung nanghihingi ako ng huling pagkakataon. At sa awa ng Diyos, nakalabas na ng ospital si Angel at nagpapagaling na sa bahay nila. Ako mismo ang nag-aalaga habang nasa pasok ang mom niya. As in, tutok na tutok ako sa kanya, lalo na sa therapy niya. Until one day, habang pinapakain ko siya, sinabi niya sa akin na, salamat. Sabi ko naman, for what? Sabi niya sa pag-aalaga ko daw sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung magpapasalamat man ako, ayun ay dahil sa kanya. At sa kanya lang talaga ako magpapasalamat. Kasi nakita ko kung ano yung ginawa niya sa akin. Yung sakripisyo niya, yung pagmamahal niya, yung pag-aalaga niya. Nag-iyakan kaming dalawa till sinabi ko sa kanya, I wanna marry you. Bigla akong niyakap ni Angel at sabi niya, yes, magpapakasal siya sa akin. 7 months after ng recovery niya, nagpakasal kami. We're both not ready na magkaroon ng ingrandeng kasal. So we decided civil wedding muna. After nung kasal, kitang-kita ko yung sayang nararamdaman niya. Panayakap niya sa akin at panay sabi ng thank you. Sabi ko, no. Thank you, my wife. Hindi na bumalik sa trabaho si Angel. Binigyan kami ng parents ko ng puhunan para makapag-start ng business. Isang maliit na booth sa isang mall. Tindahan ng cellphone accessories. Maganda yung kita pero parang may kulang. Till one day, nagpaalam ako sa asawa ko na mag-apply ako abroad. Sabi niya, bakit pa? Nabubuhay naman kami sa Pilipinas kahit papaano. So, kalaunan pumayag naman siya. After a year sa pag-apply, nakapagtrabaho ako. I'm working as a document controller sa bansang UAE. Halos araw-araw ko kausap ang asawa ko sa social media. Mapabahay man siya or kung saan man siya. As in, consistent. Kumustahan to the max talaga, may iyakan, may tawanan. Alam mo yung miss na miss niyo yung isa't isa. Basta, lagi niyang sinasabi sa akin na mag-iingat daw ako. Onting tiis lang at makakauwi din ako at hindi na ako babalik sa UAE. May 8, 2008, umuwi ako. Annual vacation ko. Ang saya namin, halos hindi kami mapaghiwalay. Grabe yung pangungulila namin sa isa't isa. Habang nagde-dinner kami kasama ang pamilya niya at pamilya ko, sinabi ko na susunod na uuwi ako, 2009, magpapakasal kami ni Angel sa simbahan. We agreed. Yun daw naman talaga yung pinapangarap niya. Yung makapaglakad siya sa altar. So after a month, bumali naman ako sa Abu Dhabi para magtrabaho. Ilang weeks lang napapansin ko na bihira na lang mag-online yung asawa ko. Tinanong ko yung mom niya kung nasaan yung asawa ko. Ang sabi, masyado lang daw busy kasi medyo malakas daw yung business namin na cellphone accessories. Panatag naman ako kasi as long as nasa mabuting kalagayan yung asawa ko, kontento na ako doon. Minsan nung ka-video call ko yung asawa ko, napapansin ko sa balat niya parang may mga pantal. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero sabi niya wala daw yun. Baka nabangga lang siya sa isang matigas na bagay. Hindi niya napansin kaya nagkapasa.
Pero tingin ko sa asawa ko, pumapayat siya at parang namumutla. Lagi niyang sinasabi sa akin na wag ko daw siyang alalahanin kasi okay naman daw siya. Ako daw ang mag-ingat palagi kasi nasa malayo ako at wala kaming kamag-anak doon. Isang araw tumawag ako sa asawa ko. Hindi ko na matandaan kung anong kailangan ko pero mom niya yung nakasagot. Tinanong ko kung nasaan ang asawa ko pero nagulat na lang ako sa sagot ng mom niya. Nasa hospital daw sila noon at naka-confine daw si Angel. Nagulat ako. Pero sagot lang ng mom niya na medyo may lagnat lang daw at hindi pa bumababa kaya dinala sa ospital. Sabi ko sa mom niya na gusto kong kausapin yung asawa ko. Binigay nung mom niya kung siya. Okay lang ako, sagot ni Angel. Ilang beses ba daw niyang sasabihin sa akin na wag daw ako mag-alala? Hindi pa din ako mapalagay kasi kahit nasa trabaho ko lagi ko siyang iniisip. And thank God nakalabas ng ospital si Angel. Time flies fast until 1 month na lang pauwi na uli ako for annual vacation. As in, isang buwan na lang. Lagi kong tinitingnan yung bank account namin kung pwede na ba para sa kasal namin. Ito siguro yung pinakamagandang mangyari sa buhay namin ni Angel, yung makasal kami sa simbahan. Excited ako at sa bawat araw na dumadaan at inaantay ko pag uwi ko. Nakabook na ako ng plane ticket at masasabi ko, everything is okay, kasalan na pag uwi ko. August 5, 2009. Pagising ko may nakita akong text ni mommy ni Angel. Nagtataka ako, bakit biglang text sa akin? Kasi first time nag-text yung mom niya. Ang sabi lang sa text, as long as mabasa ko yon, tawag ako agad at importante, emergency. Kinakabahan na ako noon. Kaya dali-dali akong tumawag. Wala na si Angel. Yun ang unang bungad ng sinabi ng mom ng asawa ko. Sinagot ko, saan po siya nagpunta? Anong ibig sabihin po ng sinasabi niyo? Pero iyak lang ng iyak yung mom niya. Doon pa lang alam ko na ako ng ibig sabihin ng mga pangyayari. Kaagad kong binaba ang telepono ko. Napaupo ako sa kama ko nag-iisip pero sa totoo lang, wala naman akong matinong maisip. Siguro 20 minutes ako nakaupo hanggang sa kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan ko yung manager ko. Sinasabi ko sa kanya lahat kung ano yung nangyayari at sabi ng manager ko, condolence daw. Huwag na daw akong pumasok, asikasuhin ko na lang daw yung rebooking ng ticket ko. Habang ginagawa ko lahat ng kailangan kong gawin, yung sa ticket para akong nakalutang. Ang daming tawag sa akin, halos mga kasamahan ko sa trabaho kasi nga nag-post pala yung manager ko sa FB account niya tungkol sa nangyari sa asawa ko. Hinayaan ko lang mag-ring yung mobile ko. Narebook ko yung ticket ko at 8 p.m. ang alis ko on that exact same day. Before lunch, tapos ko na kailangan kong tapusin. Haba ng oras ng pag-aanday ko para makapunta sa airport. 4 p.m. sunundo ako ng barkada ko at dati kong katrabaho. Inatid niya ako sa airport. 5 p.m. kinabukasan habang papalabas ako ng airport, nakita ko yung dad ko na nag-aabang sa akin. Talagang nakalutang yung katawan ko habang papalapit kay dad. Tahimik lang ako nung nasa sasakyan kami habang papunta dun sa funeral parlor na pinagdalhan sa asawa ko. Nagsasalita at nagtatanong ang dad ko pero para bang wala akong marinig. Hindi ako sumagot. At yun na nga, pababa na ako ng sasakyan. Palakad pa lang ako sa pintuan ng funeral parlor. Napakabigat ng mga paa ko. Parang ang hirap humakbang papasok sa loob. Dahan-dahan ang paglakad ko papunta sa kabaong ng asawa ko. At doon unti-unting tumulo ang luha ko habang papalapit sa kanya. Pero bago pa lang ako makalapit, bigla nang bumuhos ang luha ko. Hindi ako makapaniwala na ang nasa loob ng kabaong ay ang asawa ko. Bumuhos ang luha ko at humagulgol ako sa iyak.
Wala akong pakialam kung tinitingnan ako ng mga tao. Halos mapasigaw ako sa mga sinasabi ko sa kanya. Habang umiiyak ako at nakatingin sa asawa ko sa loob ng kabao, sabi ko, napakadaya mo, Angel! Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko iniwan? Di ba sabay-sabay pa natin bubuuin yung plano natin? Bumuo ng isang masayang pamilya, maglalakbay sa ibang bansa, tigit sa lahat, yung matagal mo nang inaasam na makasal sa simbahan. Eto, narito yung 2 singsing na sa kamay ko. Sana, Angel, gumising ka, magpapakasal ba tayo sa simbahan? Tsaka isa pa, bakit di mo sinabi sa akin na may sakit ka? Sana man lang naalagaan kita. Kasi ikaw yung nag-alaga sa akin at nagtiwala sa akin nung lumihis ako ng landas. Bakit mo ginawa sa akin to, please naman? Lahat pwede ko isakripisyo para sa'yo. Ikaw yung nandyan nung nawala yung tiwala ng parents ko sa akin. Lahat ginawa mo para matuwid ako at mapabuti yung buhay ko. Ikaw yung angel ko. Ikaw yung anghel ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko na maalala kung ano pa yung nasabi ko sa kanya nung kaharap ko siya sa kabaong. Basta naramdaman ko na lang na pinuntahan ako ng mami ko at hinimas ang likod ko. Sabi niya sa akin, leukemia daw yung sakit ni Angel, stage 4 kaagad. Sabi pa, kaya pala minsan hindi umuwi si Angel sa bahay kasi nasa ospital daw. Nagpa-confine siya nang mag-isa lang siya. At ni isa kahit mami niya hindi niya ipinaalam kasi alam daw niya na magsusumbong yun sa akin at ayaw niyang makaistorbo sa trabaho. Ayaw niyang mag-alala ako. Etong previous day lang daw na trace nila na may previous record yung asawa ko kaya nalaman na labas-pasok ito. Siya lang nakakaalam. Grabe ang lungkot ko. Gusto ko na rin sumunod sa kanya kaya kung ano-ano na lang pumapasok sa isip ko. Pero naaalala ko yung mga sinabi niya sa akin nung hinatid niya ako sa airport. Sabi niya kahit anong mangyari, i-enjoy mo yung buhay na ibinigay ng may kapal. At kailangan nating lumaban ng sabayan sa problema. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Yun yung lagi kong iniisip sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Sa ngayon, 9 years nang wala yung asawa ko. Pero siya pa rin yung nag-iisang angel sa buhay ko. Well, I'm in a relationship. Pero sa 9 years na yun, swerte na siguro na makaabot ng 1 taon yung relasyon na yun. Siguro na rin, hindi ko kasi nakikita sa kanila yung nakikita ko sa asawa ko. Marami nagsasabi sa akin na mag-move on na ako. Inaamin ko kahit sa sarili ko na hindi ko na alam kung paano makamove on. Siguro, para sa akin kasi yung salitang move on is not defined as an action, but it is also a decision. Hindi ko lang alam talaga kung anong gagawin ko. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binembang ko ang lalaking sobrang gusto ng ate ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Sa tuwing ako ay gagawa ng mga gawaing bahay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko tuwing nakakapakinig ako ng serye ninyong Secret Files
sa YouTube o Spotify. At sa kakapakinig ko, naisipan ko ring ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon, ako lang ang nakakaalam. Itago niyo ako sa pangalang Jenny. 31 years old. Mula sa Southern Luzon. At ito ang aking secret file. Balikan muna natin yung panahon na nasa high school pa lang kami ng ate ko. Itago natin sa pangalang Suzy ang ate ko. 2 taon ang pagitan namin ni ate. First year high school ako noon, siya naman ay 3rd year. Sa parehong paaralan kami nag-aaral noon. Noong mga panahong yun, inosente ako. Kung kumilos ako, para lang akong nasa elementary level. Hindi ko napapansin na nagiging dalaga na pala ako. Noon ka lang din yun napagtanto noong mga panahong may mga nagpapakita ng interes o pagkagusto sa akin. Madalas akong asarin ng mga lalaki kong kaklase. Na noong mga panahong yun, yun pala ang paraan nila para magpapansin sa akin. May iba sa kanila ay tinatago yung bag ko. O susulatan nila ng I love you yung bag ko gamit ang lapis. Iinisin ako at magpapahabol sa akin hanggang sa mapikon ako at isumbong sa ate ko, yung kaklase kong nangaasar sa akin. Siyempre itong ate ko naman to the rescue sa akin at inaaway niya yung mga lalaki kong kaklase. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang close kami ng ate ko. Isa lang ang kwarto naming dalawa. At madalas bago kami matulog, walang humpay ang kwento naming dalawa. Hanggang sa kalampagin kami nila mama gabi-gabi at sabihang tumigil na sa pagkukwentuhan at magsitulog na. Tuwing nagkukwentuhan kami ni ate, wala namang ibang bukang bibig ang ate ko, kundi ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Na-crush niya since first year pa siya. Sobrang gusto at hangang-hanga siya sa lalaking yun. Eventually, naging best friend siya ng ate ko. At yung pagkagusto ni ate ko sa kanya ay inililihim niya. Yung lalaking yon ay itago na lang natin sa pangalang Jay. Madalas, pumupunta si Jay sa bahay. Minsan para mag-practice sila sa group activity nila. Sa pagkakakuwento ng ate ko, hinahangaan etong si Jay sa school, lalo na sa classroom nila. Pogi naman kasi itong si Jay, matalino. Member ng school varsity team, magaling sumayaw, magaling sa musical instruments, at sobrang ganda ng boses. Sa totoo lang, lahat naman ng sinabi ng ate ko ay totoo. Since same school naman kami. Kapag may program sa school, nakikita ko naman na ganun talaga kasikat itong si Jay. Pero bata pa kasi ako noon kaya hindi ko na-appreciate yun. Basta nakikita ko sa ate ko na gustong gusto niya yung best friend niya. Sa tuwing nasa bahay si Jay, kasama ang circle of friends ni ate, madalas niya akong batiin ng, "Hello." Ako naman ay sasagot ng, "Hello, kuya." Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam na eto, yung lalaking gustong-gusto ng ate ko. Etong si Jay parang best friend lang ang tingin niya kay ate. That time, may girlfriend na rin to. Si ate naman walang boyfriend, walang manliligaw. Nung high school days namin, never kami nagka-boyfriend ng ate ko.
Aside sa bawal pa, siguro hindi na siya tumingin ng jojowain. Ewan ko ba? Siguro kasi sobrang gusto niya si Jay. At masaya na siya sa punto na best friend lang siya o close sila. Fast forward, nag-open si Ate Suzy sa akin na nagpapakita na siya ng sign na nafo-fall na siya kay Jay. There was a time pang araw na desperada na siya. Na since close siya sa family nila Jay, pwede na siyang magstay doon sa kanila para makitulog. So ginawa nga yun ng ate ko. One time, may celebration. Uminom siya ng very light lang. Since hindi niya bet ang alak. Para lang makasabay sa mga tita at sa nanay ni Jay. Nang sa gayon ay makapag-bonding. Since open na siya doon as best friend naman siya, hindi umuwi ang ate ko, doon siya natulog. And guess what? Sa mismong kwarto siya ni Jay nakitulog. Ang samahan nila wala namang mali siya kuno. Pero sa ate ko, puno ng mali siya pala. Dahil nga super like niya itong si Jay. So ayun, nag-acting-actingan siya. Expecting na chance na niya yun. So hinawakan niya raw ang kamay ni Jay at sinabi niya, "Dito ka lang, Jay." Pero itong si Jay binitiwan ang mga kamay niya at sinabi sa kanyang, "Tulog mo na lang yan, Suzy, pahinga ka." Though hindi naman totally tinamaan ng ate ko, eme-eme lang niya yun to test itong si Jay. And unfortunately, wala raw naganap or anything na ina-expect niya. So na-realize niyang wala talagang special feelings para sa kanya ang best friend niya. Na-hurt siya kasi nga best friend lang ang tingin ni Jay sa kanya. Feeling ko nga, pa-fall itong si Jay. Naiinis ako sa tuwing nagdadrama sa akin ng ate ko. So fast forward, lumipas ang ilang taon. Medyo naka-move on naman na ang ate ko. By the time na college na siya, nagka-boyfriend na rin siya. At never na naming na-open up sa isa't isa, yung kay Jay. Then year 2012 came. Inad ako ni Jay sa Facebook. Since friend naman sila ng ate ko. Siya, pa-view lang sa profile ko at nagwa-wave sa akin. That time, may boyfriend ako. At hindi ko masyadong pinapansin ang mga nagchat-chat sa akin bukod sa boyfriend ko at sa family members. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, medyo nandun pa rin yung galit ko kay Jay. Kasi nga hello, finrendzone niya yung ate ko. And then fast forward, my cousin and I decided to change our careers. So, susubukan naming maghanap ng trabaho sa Quezon City. Kasi, merong offer sa amin na trabaho that time. And then one time, may nag-message sa akin. Si Jay. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko ina-expect kung saan hahantong ang pagkakaroon namin ng communication nito ni Jay. That time, on and off kami ng boyfriend kong cheater. Nagkaroon ako ng oras na makipag-text at makapag-reply sa mga nag-message sa akin. At isa na rito sa mga nagte-text o nagme-message sa akin ay si Jay. Yup, naibigay ko ang number ko kay Jay. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong panay na ang reply at nakikipagkulitan na kay Jay. Then napunta na sa mga tanungan
ang pag-uusap namin ni Jay. Things like body count. That time kasi 2 pa lang ang naging boyfriend ko. Yung ex kong pangit at yung cheater kong boyfriend. Na that time cool off ang estado ng relasyon namin. Anyway, tuloy-tuloy na ang pag-chat namin ni Jay. Hanggang sa umabot na ang usapan sa dirty talks. Hello, first time kong makareceive ng mga mahalay na salita. So nato-turn on ako. Like may mga usapan tungkol sa posisyon sa kama, kung ano ang favorite positions, ilang beses umaabot ang climax, mga ganong level. Then nag-decide na kaming magkita ni Jay. Since high school, yun na yung unang beses kong makita uli si Jay. It was like after 6 to 7 years. At base sa description ng ate ko about kay Jay, totoo ngang sa malapitan. Ang lakas ng dating niya. May looks talaga siya. Mabango, gentleman, maganda ang boses, yung parang mahuhubaran ka na agad pag magsasalita siya. Kako sa isip ko, loko-loko ka boy, friend rain zone mo ate ko. Pero sabi nga, ng demon side ko, sige nga, tikman nga kita. So ayun, para nag-slow-mo ang lahat. May nangyari sa aming dalawa. Sinubukan namin ang iba't ibang posisyon. Pati na yung favorite ko, ginawa namin. Same din ang paborito niya. Sinubukan namin. And so far, all good naman. Inabot kami ng 3 rounds. Almost 5 hours lang yung itinagal namin kasi may pasok pa kinabukasan. And masasabi kong okay si Jay pagdating sa performance. At sa size, parang hindi lang akma sa height niya yung size ng ano niya. O siguro, mas malaki lang talaga ng bahagya kaysa sa ex kong cheater. Then after nang nangyari sa amin, hindi na tumigil si Jay kaka-message sa akin. There was even a time na sobrang busy ako sa paghahanap ng malilipatan na boarding house namin ng cousin ko. Then suddenly, nag-offer itong si Jay na samahan kaming maghanap ng boarding house. Hanggang sa sinadjust niya sa amin na what if, isa na lang ang uuwian namin. So ang ending yung hinanap namin, good for 2 rooms na. Sa amin yung isa, at sa pinsan ko naman yung kabilang room. Idea yun ni Jay. At siya pa itong excited. Oo na lang din ako ng oo. But deep inside, no way. Hanggang sa siya na ang naghanap ng naghanap. At tuloy pa rin ang pagme-message niya. Pero matamlay na akong nagre-reply sa kanya. 5 messages niya, isa na lang ang reply ko. More on, okay, sige, mga ganong klaseng sagot. Hanggang sa isang araw, tuwang-tuwa siyang ibinalita sa akin through text na nakahanap na siya. And excited na siyang maglipat at makasama ako doon sa paupahan na nakita niya. DJ Rocky at DJ Jello. Isang beses lang na may nangyari sa amin. And that time, na excited na siya, hindi ko na siya na-replyan ever. Ginost ko na siya. At hindi na ako nagparamdam. Maraming messages and calls. Pero hindi ko na yun sinagot. In-unfriend ko na rin siya sa Facebook account ko. Minessage pa niya ako sa Facebook. Kaya, binlock ko na rin. At ayun, nawala na lang ako na parang bula. Then after 3 years, ibang account naman ang ginamit niya. Nag-message ng hi sa akin. Kasunod nun,
Kinumusta ako pero ang ginawa ko, binlock ko lang din agad. Ayokong malaman ng ate ko ang tungkol dun. O kahit sino pang tao. Pipiliin ko na hanggang dun lang yun. Ayokong malaman ng ate ko ang lahat-lahat. Napagdesisyonan ko na habang buhay kong itatago yun. Pero at least, na-share ko rito ang tunay na napagdaanan ko. Kontento na ako na mapakinggan ang isinulat ko sa isa sa mga araw ng pakikinig ko sa YouTube channel or Spotify ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa, DJ Rocky and DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jenny. At ito ang aking secret file.